2 piraso ng makapal at malamig na papel ang nakalatag sa ibabaw ng mamahaling seda ng kama. Sa itaas, nakasulat sa magarbong pagkakatitik ang mga salitang, kasunduan si pag-iisang dibdib. Para kay Isabela Reyes, na ngayon ay dapat nang tawaging Ginang de Villa, ang mga papel na iyon ay hindi isang kasunduan. Isa itong sentensya. Isang hatol na nilagdaan niya hindi gamit ang tinta, kundi gamit ang kanyang buong pagkatao. Ito na ang gabi ng kanyang kasal. Ang gabi na dapat sana'y puno ng halakhak, ng mga bulong ng pagmamahal, ng matamis na pangako sa ilalim ng mga bituin. Ngunit ang tanging naririnig ni Ara sa loob ng napakalawak na silid ay ang ugong ng katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Napapalibutan siya ng karangyaan. Ang kamang kanyang inuupuan ay mas malaki pa sa dating silid na tinutulugan niya sa probinsya. Ang mga kortina ay gawa sa telang hindi niya alam ang pangalan, ngunit ramdam niya ang bigat at halaga. Ang chandelier sa itaas ay kumikinang na parang kumpol ng mga diamante. Ngunit lahat ng ito ay malamig. Walang buhay. Tulad ng estatwa sa isang museo, narito siya para tingnan, isang palamuti, ngunit hindi para maging bahagi ng tahanan. Napabuntong hininga siya. Ang bigat ng kanyang puting trahe de boda ay tila lalong bumibigat sa bawat segundo, hindi dahil sa mga perlas at kristal na nakatahi rito, kundi dahil sa sinisimbolo nito. Isa itong magandang kasinungalingan. Isang napakagandang palabas kung saan siya ang bida, ngunit wala siyang kontrol sa sariling linya. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, mas malinaw pa sa kinang ng mga ilaw sa paligid. Ang mukha ng kanyang nanay-nena, basang-basa sa luha, habang hawak ang isang papel na nagsasabing maaari nilang mawala ang kaisa-isang lupang minana pa sa kanilang mga ninuno. Iyon ang kanilang buhay. Ang kanilang lahat. Ang sakit sa mga mata ng ina-inahan niya ang siyang nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok na ito, ang maging asawa ng isang lalaking hindi niya kilala. Kahit ano, inay. Gagawin ko, bulong niya sa hangin, inuulit ang mga salitang binitiwan niya ilang buwan na ang nakalipas. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Iyon ang paalala niya sa sarili kung bakit siya narito, nakaupo sa gitna ng malamig na paraisong ito. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi maalis ang pakiramdam na ipinagbili niya hindi lang ang kanyang kalayaan, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Isang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Marco de Villa, ang kanyang asawa. Mula sa kinaupuan, pinanood siya ni Ara. Matangkad ito at matipuno, nakasuot pa rin ang itim na tuksedo. Bawat galaw nito ay may bigat ng kapangyarihan at otoridad. Ngunit ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang mga mata nito, nang sandaling sumulyap sa kanya, ay kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner. Walang emosyon. Walang kislap. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan nitong hinubad ang kanyang coat at maingat na isinabit sa isang silya. Kinalaga nito ang kanyang itim na bow tie at binuksan ang unang 2 buttons ng kanyang puting polo. Ang bawat kilos ay kalkulado, tila ba sanay na itong itago ang anumang tunay na nararamdaman. Lumapit ito hindi sa kama, kundi sa isang maliit na mesa sa gilid ng silid. May kinuha itong 2 bagay at walang salitang ipinatong sa bedside table sa tabi niya. Isang platinum na credit card at isang bagong-bagong cellphone na nasa kahon pa. Saka lang ito nagsalita. Ang boses nito ay mababa at kontrolado, walang bahid ng anumang init. Basahin mong mabuti ang kontrata, utos nito, hindi tanong. Naintindihan mo ba ang lahat ng nakasulat dyan? Hindi makatingin ng diretso si Ara. Tumango na lamang siya, ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga. Mabuti, pagpapatuloy ni Marco, ang tingin ay nakapako sa kung saang bahagi ng dingding sa likuran niya. Simple lang ang mga patakaran, Isabela. Sa harap ng publiko, lalo na sa harap ng lola ko, tayo ay mag-asawa. Gaganap ka bilang isang mapagmahal na may bahay. Gagampanan ko ang papel ng isang responsableng asawa. Huminto ito saglit, tila tinitimbang ang kanyang mga susunod na salita. Ngunit sa loob ng mansyon na ito, lalo na sa pagitan nating dalawa, tayo ay estranghero. Ang silid na ito ay sa iyo. Ang katabing suite ay sa akin. Hindi mo ako kailangang intindihin at hindi rin kita pakikialaman. Para siyang sinampal ng mga salita. Estranghero. Ganoon lang pala kasimple iyon.
Ang credit card ay para sa lahat ng pangangailangan mo. Dagdag pa nito, itinuturo ang mga gamit sa mesa. Huwag kang mag-atubiling gamitin ito. Ang cellphone na iyan ang gagamitin mo para sa lahat ng opisyal na komunikasyon na may kinalaman sa ating kasunduan. Iyan ang paraan para makontak kita at para makontak mo ako kung may emergency. Isang transaksyon. Iyon ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Siya ang binili at ito ang mga kagamitang kasama sa pakete. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga luhang nagbabantang tumulo. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. May tanong ka ba? Malamig na tanong ni Marco. Umiling si Ara, hindi nag-abalang itaas ang kanyang mukha. Anong itatanong niya? Kung may pag-asa pa bang maging totoo ang lahat ng ito? Kung may puso ba ang lalaking nasa harap niya? Alam na niya ang sagot. Okay, sabi ni Marco. Iyon lang. Walang key good night. Walang kahit anong pahiwatig ng pagiging tao. Tumalikod na ito at naglakad patungo sa isang pinto sa gilid na hindi napansin ni Ara kanina. Isang connecting door. Bago ito tuluyang pumasok, huminto ito at nagsalita muli, hindi lumilingon. Isa pa pala. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ikasisira ng pangalan ng pamilya de Villa. Malinaw ba? Opo, halos pabulong na sagot ni Ara. Opo, sir. Ang marahang pag-click ng pagsara ng pinto ay ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Naiwan siyang mag-isa muli. Ngayon, ang katahimikan ay may kasama ng bigat ng panghihina. Hinubad niya ang kanyang belo at ipinatong sa kama. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng aparador. Isang babaeng nakasuot ng damit pangkasal na may pinakamalungkot na mga mata sa buong mundo. Ang kanyang lumang cellphone, isang modelong simple at may kaunting gasgas, ay nakapatong sa tabi ng bagong kahon. Ito ang tanging bagay sa silid na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago ang lahat ng ito. Kinuha niya ito, isang paraan para kumapit sa isang bagay na pamilyar. At sa sandaling iyon, umilaw ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dahan-dahan niya itong binuksan, ang puso niya ibiglang kumabog ng hindi maipaliwanag. Nabasa niya ang mga salita at ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lamig na kanina pa niya nararamdaman ay napalitan ng nagielong takot na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Alam ko kung sino ka talaga. Lumayo ka kay Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muli niyang binasa ang mensahe, umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit naroon pa rin ito. Isang banta. Isang babala. Bigla niyang naintindihan. Ang kasal na ito ay hindi lang isang malamig na kontrata. Hindi lang ito isang bilangguan na walang pag-ibig. Isa rin itong panganib. At siya, si Isabela Arap Reyes, ay nasa pinakasentro nito. Ang pag-click ng pinto ng suite habang isinasara niya ito ay umalinggaw sa kanyang tainga, isang tunog na kasing kahulugan ng kaluwagan. Sa wakas, malaya na siya mula sa tungkuling kakatapos lamang niyang gampanan. Pumasok siya sa sarili niyang teritoryo, isang malawak na silid na pinalamusyan ng madilim na kahoy, kulay abong mga pader, at mga muebles na may matatalim na linya. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang kanyang kuta laban sa mundo. Hinubad niya ang natitirang bahagi ng kanyang kasuotan at pinalitan ito ng isang simpleng itim na t-shirt at pajama pants. Ngunit kahit nawala na ang bigat ng tuksedo, nanatili ang pakiramdam na tila may nakapulupot sa kanyang liig, humihigpit sa bawat paghinga. Hindi siya makatulog. Naglakad siya patungo sa kanyang pribadong opisina sa loob ng suite. Ang sahig na gawa sa Nara ay nananatiling tahimik sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat sulok ng silid na ito ay salamin ng kanyang pagkatao, organisado, kontrolado, at walang puwang para sa anumang hindi kinakailangang damdamin. Ngunit may isang bagay sa loob ng opisina na sumisira sa perpektong kaayusan na iyon. Isang bagay na itinatago niya mula sa lahat, maging sa kanyang sarili. Kinuha niya ang isang bote ng mamahaling whiskey at nagsalin sa isang baso. Hindi niya ito ininom. Hinawakan niya lamang ito, pinapanood ang kulay amber na likido habang umiikot, ang lamig ng kristal ay gumagapang sa kanyang mga daliri. Dinala siya ng kanyang mga mata sa isang naka-frame na litrato na nakatayo sa pinakadulo ng kanyang mesa, bahagyang natatakpan ng isang salansa ng mga dokumento.
Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ito. Nasa litrato si Angelica. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang kanyang huling pag-ibig, ayon sa ipinangako niya sa sarili. Ang ngiti nito sa larawan ay buhay na buhay, ang mga matay kumikinang sa ligaya, kuha sa isa sa mga araw na akala niya ay walang hangganan. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, isang pamilyar na sakit na matagal na niyang kasama. Muling bumalik ang alaala, ang tunog ng mga gulong na dumudula sa basang kalsada, ang nakabibinging impact, ang nakatatakot na katahimikan na sumunod. At ang huling bulong ng pangalan niya mula sa mga labi ni Angelica. Kasalanan ko, bulong ni Marco sa katahimikan ng silid. Ako ang may kasalanan. Iyon ang multo na hindi niya matakasan. Ang paniniwalang siya ay isang sumpa. Na ang sinumang mapalapit sa kanya, ang sinumang mamahalin niya, ay mapapahamak. Iyon ang dahilan kung bakit niya itinayo ang mga pader sa paligid ng kanyang puso, mga pader na mas matibay pa sa bakal. Ang kasal kay Isabela ay isang lohikal na hakbang. Isang transaksyon. Ligtas ito dahil walang damdamin. Isang babaeng hindi niya mamahalin ay isang babaeng hindi niya masasaktan. Ito ang kanyang parusa at, sa isang baluktot na paraan, ang kanyang kaligtasan. Biglang tumunog ang kanyang telepono, ang matinis na tunog ay marahas na pumunit sa katahimikan. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan sa screen, Doña Elvira. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Lola, bati niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Marco, apo, ang boses sa kabilang linya ay matigas at puno ng otoridad, kahit nasa telepono. I trust everything is in order. Maayos ba ang lahat matapos ang selebrasyon? Alam ni Marco ang tunay na ibig sabihin ng tanong. Hindi ito tungkol sa mga bisita o sa handaan. Ito ay tungkol sa kanyang bagong asawa. Tungkol sa kanyang tungkulin. Maayos po ang lahat, Lola. Nasa kanyang silid na si Isabela at nagpapahinga. Mabuti. Siguraduhin mong ituturo mo sa kanya ang mga dapat niyang malaman. Ang mga asal at kilos na inaasahan mula sa isang divilla, utos ng matanda. I expect to see happy, loving couple at breakfast tomorrow. Ang mga mata ng buong Maynila ay nakatutok sa inyo. Naramdaman ni Marco ang paghigpit ng kanyang panga. Makakaasa po kayo, sagot niya, ang bawat salita ay may bigat. Tandaan mo, Marco. Ginawa natin ito para sa kapakanan ng pamilya at ng kumpanya. Huwag mo akong bibigin. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ng matanda ang tawag. Napapikit si Marco at ibinaba ang telepono, ang pagkainis ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pananagutan. Tungkulin. Pamilya. Ito ang mga kadenang habang buhay na nakagapos sa kanya. Kinabukasan, sa Divilla Group Tower, si Marco ay nasa kanyang elemento. Bilang sihi, ang kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ay nag-aalok ng tanawin ng buong Makati, isang kahariang gawa sa bakal at salamin. Dito, siya ang hari. Dito, kontrolado niya ang lahat. Sir, narito po si Ma'am Clarice Alcantara. Wala po siyang appointment pero nagpupumilit po siyang makipagkita sa inyo, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Napabuga ng hangin si Marco. Clarice. Ang huling taong gusto niyang makita ngayon. Papasukin mo siya, utos niya, ang boses ay walang emosyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Clarice, suot ang isang mamahaling business suit na lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Marco, darling. I just came to congratulate you personally, sabi niya, ang boses ay parang pulot na mailason. Lumapit siya at hinalikan siya sa pisngi, isang kilos na masyadong pamilyar, masyadong mapangahas. What do you want, Clarice? Tanong ni Marco, hindi gumagalaw mula sa kanyang kinaupuan sa likod ng malaking mahogany desk. Oh, wala naman. I just heard the news. Ang dakilang Marco de Villa, ikinasal na. At kanino? Sa isang ano nga ulit siya? Isang probinsyana? Mumisi siya. I must admit, I'm impressed. You chose someone so simple. Madali sigurong utusan. Isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat sa kalooban ni Marco. Isabella is now the wife. She is a de Villa. I suggest you remember that. Tumawa si Clarice,
isang tawang hindi abot sa kanyang mga mata. Of course. How could I forget? Pero, Marco, alam nating pareho kung bakit mo ito ginawa. Para sa matandang reyna sa Forbes Park. Lumapit siya at sumandal sa kanyang mesa, ang tingin ay mapanukso at mapanganib. Just a friendly warning. The Alcantara Group is looking to expand. May mga board members sa kumpanya mo na medyo bukas sa mga bagong alo. It would be a shame if your new marriage becomes a distraction. Ito na. Ang banta. Hinahamon siya ni Clarice hindi lang sa personal na buhay, kundi pati na rin sa negosyo. Ito ang laro nila palagi, isang sayaw ng kapangyarihan at pananakot. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Subukan mo, Clarice. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Umiti lang ulit si Clarice. We'll see. Give the regards to your wife. Tumalikod na siya at naglakad palabas, ang tunog ng kanyang mga takong ay parang babala ng paparating na digmaan. Naiwan si Marco na mas lalong gumulo ang isip. Ang mga multo ng kahapon, ang presyon mula sa kanyang lola, at ngayon, ang direktang banta mula kay Clarice. Ang kasal na ito ay dapat sana isolusyon, ngunit tila nagdala lamang ito ng mas maraming komplikasyon. Pag-uwi niya ng mansyon ng gabing iyon, pagod ang kanyang katawan at isip. Habang naglalakad siya sa pasilyo, natanaw niya ang hardin sa labas ng mga malalaking bintanang salamin. At doon, nakita niya si Isabela. Nakatayo ito malapit sa mga halaman ng rosas, suot ang isang simpleng damit bahay. Ang buhok nito ay nakapusod lang, at sa ilalim ng dapit hapon, mukha itong ordinaryo. Payapa. Isang imahe na hindi nababagay sa magulong mundong ginagalawan niya. Sa isang iglap, isang kakaibang damdamin ang dumaan sa kanya. Hindi awa, hindi rin pagkagusto. Marahil ay isang maliit na pag-aalala. Ang babaeng ito ay walang kamalay-malay sa mga panganib na nakapalibot sa kanya. Ngunit ang damdaming iyon ay biglang naputol. May isa pang tao sa hardin. Si Mang Dante, ang matagal na nilang pamilyang Trooper, ang isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang tauhan ng pamilya de Villa. Nakatayo silang dalawa sa isang sulok na medyo tago. Ang postura nila ay hindi pangkaraniwan. Seryoso ang kanilang usapan, ang mga boses ay halos pabulong. Si Mang Dante ay may ibinibigay na isang bagay kay Isabela, isang maliit, nakatuping papel. Si Isabela naman ay nakayuko, ang mukha ay hindi niya makita, ngunit ang buong kilos nito ay nagsasabi ng pag-aalala at sikreto. Isang malamig na hinala ang biglang gumapang sa isip ni Marco. Anong pinag-uusapan nila? Bakit sa paraang patago? Ang isang babaeng pumayag magpakasal para sa pera ay nakikipag-usap ng lihim sa isang matagal ng empleyado ng pamilya. Naghahanap ba siya ng impormasyon? Nagpaplano ba siya ng kung ano? Si Mang Dante ay isa sa mga nakakaalam ng maraming sikreto ng pamilya. Ang munting pag-aalala na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng yelo ng pagdududa. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay muling tumibay, ngayon ay may dagdag na barikada ng kawalan ng tiwala. Tumingin siya sa babaeng iyon sa hardin, ang kanyang asawa sa papel, at hindi na niya ito nakita bilang isang simpleng probinsyana na napasok sa isang magulong sitwasyon. Nakita niya ito bilang isang estranghera na may sariling mga sikreto. Isang panibagong problema na kailangan niyang bantayan. Tumalikod si Marco at naglakad palayo, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Mayroon siyang isang tanong na umuukil-kil sa kanyang isip, isang tanong na binalot ng lamig at hinala. Ano ang binabalak mo, Isabela? Lumipas ang mga araw na parang mga anino sa loob ng mansyon ng mga de Villa. Para kay Ara, ang bawat umaga ay paggising sa isang magandang panaginip na mabilis nagiging isang malamig na bangungot. Ang mga pader ay tila may mga mata, ang mga kasambahay ay gumagalaw ng mailabis na pag-iingat sa kanyang paligid, ang kanilang mga ngiti ay magagalang ngunit walang init. Pakiramdam niya ay isa siyang baso na gawa sa pinakamahal na kristal, hinahangaan mula sa malayo, ngunit kinatatakutang hawakan dahil baka mabasag. Ang kanyang asawa, si Marco, ay isang multo. Umaalis ito bago pa man sumikat ang araw at bumabalik kapag malalim na ang gabi. Sa iilang beses na nagkasalubong sila sa pasilyo o sa malawak na hapagkainan, ang tanging natatanggap niya ay isang tipid na tango o isang malamig na sulyap. Ang kanilang kasunduan ay isang pader na hindi nakikita ngunit hindi malampasan.
Minsan, nakita niya itong nakatayo sa hardin, nakatingin sa kanya habang kausap niya si Mang Dante. Sa isang iglap, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya mabasa, ngunit nagpadama sa kanya ng kaba. Pagkatapos noon, lalo pa itong lumayo. Ang pag-iisa ay isang kumot na bumabalot sa kanya, mabigat at nakakasuklam. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit para sa kanya, ito ay isang ginintuang haula. Ang tanging koneksyon niya sa dati niyang buhay ay ang kanyang lumang cellphone at ang mga tawag mula sa kanyang nanay Nena na palaging nagtatanong kung maayos lang ba siya. At palagi nagsisinungaling si Ara. Okay lang po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, isang kasambahay ang kumatok at nag-abot sa kanya ng isang malaking karton na kahon. Maam Ara, pinadala po ni Aling Nena mula sa probinsya. Mga gamit niyo raw po. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Mga gamit niya. Isang piraso ng kanyang tahanan. Salamat, sabi niya, isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng maraming araw. Isinara niya ang pinto at maingat na binuksan ang kahon. Ang amoy ng kanilang lumang bahay, isang pinaghalong amoy ng kahoy, ng mga pinatuyong bulaklak, at ng pagmamahal ni Nanay Nena, ay biglang pumuno sa silid. Sa loob ay ang kanyang mga paboritong damit na kupas na, ang kanyang mga libro na may mga tupi sa pahina, at isang maliit na album ng mga litrato. Niyakap niya ang isang lumang blusa. Sa isang iglap, bumalik siya sa probinsya, sa simpleng buhay na masaya at malaya. Habang inilalabas niya ang mga gamit, may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa ilalim ng kahon. Isang maliit, parihabang kahon na gawa sa kahoy, ang uri ng kahon na pinagtataguan ng mga munting kayamanan. Ang kahon niya. Dito niya itinatago ang mga liham mula sa kanyang mga kaibigan noong high school at ang mga natuyong bulaklak na bigay sa kanya noon. Ngunit nang buksan niya ito, hindi iyon ang kanyang naabutan. Sa loob, maingat na nakatupi, ay 2 piraso ng papel na naninilaw na sa katagalan. Ang isa ay isang opisyal na dokumento mula sa isang ospital. Ang isa naman ay isang gupit mula sa isang lumang dyaryo. Napakunot ang noo ni Ara. Kinuha niya ang papel mula sa ospital. Certificate of Live Birth Discharge Summary, basa niya sa itaas. Ngunit ang pangalan ng ina na nakasulat ay hindi Elena Reyes. Isa itong pangalan na hindi niya kilala, Teresa Magsaysay. At ang address ay hindi sa kanilang probinsya, kundi sa isang lugar sa Tondo, Maynila. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Nagkamali lang siguro si nanay ng lagay, sabi niya sa sarili, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Kinuha niya ang gupit na dyaryo. Ang petsa sa itaas ay 2 araw pagkatapos ng kanyang kaarawan, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang headline ay malaki at nakakagulat, sanggol de babae, misteryosong nawala de Manila General Hospital. Napatakip siya ng bibig. Binasa niya ang detalye ng balita. Isang sanggol na babae, ipinanganak sa eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan, ay nawala mula sa nursery ng ospital. Ang ina, isang labandera na nagngangalang Teresa Magsaysay, ay natagpo ang walang malay dahil sa hirap ng panganganak. Paggising niya, wala na ang kanyang anak. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang mga detalye, ang pangalan, ang petsa, ang ospital, ay magkakatugma sa isang paraang nakapangingilabot. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Hindi ito maaari. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at idinayal ang numero ni Aling Nena. Bawat ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Anak! Napatawag ka? Ang masayang boses ni Aling Nena sa kabilang linya ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso ni Ara. Sinubukan ni Ara na pakalmahin ang kanyang boses, ngunit narinig niya ang sariling panginginig. May dumating na po yung kahon. Salamat po. Walang anuman, anak. Para kahit paano'y may kasama ka dyan na pamilyar sa'yo. Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Nay, may nakita po ako sa loob ng maliit na kahon ko. Mga papel po, isang discharge summary at isang balita sa dyaryo. Natahimik ang kabilang linya. Isang katahimikang mabigat at puno ng tensyon. Nay, halos pabulong na tanong ni Ara. Nay, ano po ito?
Bakit po may pangalan dito na Teresa Magsaysay? Bakit po may balita tungkol sa isang nawawalang sanggol? Narinig niya ang isang pigil na hikbi sa kabilang linya. Ara, anak ti. Nay, pakiusap, sabihin niyo po ang totoo. Pagmamakaawa ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sino po si Teresa Magsaysay? Bakit po ang petsa ng kapanganakan ng nawawalang bata ay kapareho ng sa akin? At doon, bumigay na si Aling Nena. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang malakas na iyak, isang tunog ng sakit at pagsisisi na tumagos sa puso ni Ara. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, humahagulgol si Aling Nena. Kababayan ako lang din noon pero namatay ang anak ko. Hindi ko matanggap. Desperada ako, Ara. Nabulag ako sa sakit. Nakita kita sa nursery, napakaliit mo, napakaganda, walang nagbabantay. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ko. Kinuha kita. Itinakbo kita. Patawarin mo ang nanay, anak. Patawad di. Ang bawat salita ay isang dagok na sumira sa mundo ni Ara. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa malambot na karpet ng walang tunog. Ang kanyang nanay Nena, ang babaeng nag-aruga sa kanya, nagmahal sa kanya, ay hindi niya tunay na ina. Siya ay isang batang ninakaw. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, lahat ay isang kasinungalingan. Sino ako? Ang tanong ay umalinggaw sa kanyang isip. Hindi siya si Isabella Reyes. Siya ang nawawalang sanggol mula sa dyaryo. Isang anak na ninakaw mula sa kanyang tunay na ina. Isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang buong pagkatao, mas matindi pa sa kalungkutang naramdaman niya sa kasal na ito. Ito ay isang pagkawala. Pagkawala ng sarili. Hindi niya na kaya. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang tumakbo. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa mansyon na ito, sa kasinungalingang ito. Iniwan niya ang lahat, ang bagong cellphone na bigay ni Marco, ang credit card, ang mga lumang gamit na ngayon ay simbolo na rin ng isang kasinungalingan. Tumakbo siya palabas ng silid, pababa sa grandiosong hagdanan. Nalampasan niya ang mga nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Tinulak niya ang mabigat na pinto at tumakbo palabas, sa ilalim ng kalangitang nagsisimula ng kulimanlim. Kasabay ng kanyang pagtakbo, nagsimulang pumatak ang ambon na unti-unting lumakas at naging ulan. Basa na ang kanyang damit at buhok, ngunit hindi niya ito alintana. Tumakbo siya ng walang patutunguhan, ang mga lansangan ng Maynila ay isang malabong tanawin sa gitna ng kanyang mga luha. Ang mga ilaw ng sasakyan ay parang mga bituing sumasayaw sa basang kalsada. Wala siyang pera. Wala siyang matatakbuhan. Wala na siyang pagkakakilanlan. Nang mapagod, napahinto siya sa isang medyo madilim na eskinita, sumandal sa isang pader para habulin ang kanyang hininga. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit at takot. At doon, naramdaman niya ito. Ang pakiramdam na may nagmamasid. Lumingon siya. Sa dulo ng eskinita, nakahinto ang isang makintab at itim na kotse. Ang mga bintana nito ay tinted, hindi makita kung sino ang nasa loob. Nagsimulang kumabog muli ang kanyang dibdib, ngunit ngayon ay dahil sa ibang dahilan. Isang masamang kutob. Nagpatuloy siya sa paglakad, pilit na binabaliwala ang sasakyan. Ngunit umandar din ito, mabagal, sinusundan ang kanyang bawat hakbang. Pinabilis niya ang kanyang lakad. Bumilis din ang takbo ng kotse. Tumakbo siya. Sa isang iglap, humarurot ang kotse at marahas na humarang sa kanyang daraanan. Napasigaw si Ara at napaatras. Bumukas ang pinto ng pasahero. Bumaba ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ang kanilang mga tindig ay matitigas at mapanganib. Hindi niya sila kilala, ngunit may pamilyar sa kanilang itsura, ang uri ng mga taong nakikita niya sa mga litrato ng mga makapangyarihang tao, mga bodyguard. At sa isang kisap mata, naalala niya ang isang larawan sa magasin na nakita niya sa sala ng mansyon. Si Clarice Alcantara, na napapaligiran ng mga taong katulad nila. Ang takot na naramdaman niya mula sa text message, ay wala kumpara sa nagielong kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan ngayon. Ito ay totoo. Ito ay nangyayari. Ang banta ay hindi na lamang mga salita sa isang screen, ito na ngayon ay dalawang anino na humaharang sa kanyang daan, ang kanilang presensya ay sumisigaw ng panganib.
Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nanginginig na tanong ni Ara. Humahakbang paatras, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, dumidikit ang kanyang damit sa kanyang balat. Ang isa sa mga lalaki, mas matangkad at may peklat sa kilay, ay ngumisi. Isang ngising hindi abot sa kanyang malamig na mga mata. Pinapasabi ni Ma'am Clarice na gusto ka lang niyang makausap. Sumama ka sa amin ng maayos para hindi tayo magkasakitan. Clarice. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa isip ni Ara. Ang babaeng nakita niya sa mga magasin. Ang dating kasintahan ni Marco. Ang babaeng tinitingnan siya na parang dumi sa ilalim ng sapatos nito noong araw ng kasal. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang text message, ang pagbabanta, lahat ay galing dito. Wala akong kailangang sabihin sa kanya, matigas na sagot ni Ara, sinusubukang magpakatatag kahit na ang kanyang mga tuhod ay parang gelatin sa panginginig. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at ang isa ay tumawa ng mahina. Wala kang pagpipilian, miss. Utos ang pinasusunod namin. Nagsimula silang humakbang palapit. Bawat hakbang nila ay isang dagok sa kumakabog niyang dibdib. Inilibot ni Ara ang kanyang tingin. Ang eskinita ay madilim at walang katao-tao. Walang tutulong sa kanya. Kailangan niyang tumakbo. Sa isang iglap, umikot siya at bumalik sa kanyang pinanggalingan, tinatakbo ang lahat ng kanyang makakaya. Narinig niya ang mga mabibigat na yabag sa kanyang likuran, papalapit ng papalapit. Ang kanyang puso ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay naubos at nagiging mga naghahabol na pag-ubo, ngunit hindi siya huminto. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw, takbo. Ang madulas at basang semento ng bangketa ay naging kalaban niya. Halos mawalan siya ng balanse, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagtakbo. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa pinaghalong luha at ulan. Nakarinig siya ng isang sigaw sa likuran niya, isang utos na puno ng pagkainis. Isang kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Napasigaw si Ara, isang sigaw ng purong takot. Nagpumiglas siya, sinubukan kumawala, ngunit ang pagkakahawak ay parang bakal. Bitiwan niyo ako. Tulong, sigaw niya sa kawalan, ngunit ang lakas ng ulan ang lumunod sa kanyang boses. Sabi ng sumama ka ng maayos, galit na sabi ng lalaking may peklat, hinihila siya pabalik patungo sa nakabukas na pinto ng kotse. Napapikit si Ara, tinatanggap na sa sarili na ito na ang katapusan. Wala na siyang magagawa. Nahuli na siya. Ang madilim na loob ng sasakyan ay parang isang bunganga ng halimaw na handa siyang lamunin. Ngunit bago pa man siya maitulak papasok, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang tumama sa kanilang lahat, kasabay ng isang napakalakas na busina na halos ikabasag ng kanyang eardrums. Isang kulay pilak na sports car ang biglang humarang sa itim na sasakyan, ang makina nito ay umuugong na parang isang galit na hayop. Bumukas ang pinto ng driver's side. Mula sa loob, lumabas ang isang figura, matangkad, basang-basa rin sa ulan, at ang mukha ay isang maskara ng matinding galit na hindi pa niya kailanman nakita. Si Marco. Sa isang iglap, natigilan ang lahat. Maging ang dalawang lalaking nakahawak kay Ara ay tila natulala sa biglaang pagdating ng sihi ng De Villa Group. Ang galit sa mga mata ni Marco ay tila kayang tumunaw ng bakal. Bitiwan niyo siya, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay mababa, kontrolado, at puno ng isang panganib na mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang lalaking may peklat ay tila natauhan. Boss Marco, hindi po namin alam. Sinabi kong bitiwan niyo siya. Ngayon din ni. Sa takot, biglang binitawan ng dalawang lalaki si Ara. Napaurong siya, napasandal sa malamig na pader, nanginginig habang pinapanood ang tagpong nagaganap sa kanyang harapan. Lumapit si Marco, hindi sa kanya, kundi sa dalawang lalaki. Bawat hakbang niya ay may bigat. Sabihin niyo kay Clarice, sabi ni Marco, ang bawat salita ay parang yelo. Na sa susunod na hawakan niyo ulit ang asawa ko, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakakita pa ng sikat ng araw. Ang banta ay hindi na kailangang ulitin. Mabilis na tumalikod ang dalawang lalaki, pumasok sa kanilang kotse, at humarurot paalis, nag-iwan ng alon ng tubig sa kanilang pag-alis. Naiwan ng katahimikan, tanging ang patak lang ng ulan ang maririnig. Dahan-dahang lumingon si Marco at tumingin kay Ara. Ang matinding galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyong hindi mabasa,
isang pinaghalong pag-aalala, pagkalito, at isang bagay pa na hindi pa niya nakita rito. Naglakad ito palapit sa kanya. Hinubad nito ang mamahaling suit jacket at ipinatong sa kanyang nanginginig na mga balikat. Ang init mula sa damit at ang amoy ng pabango nito ay biglang bumalot sa kanya, isang kakaibang kanlungan sa gitna ng unos. Tinitigan siya nito sa mata, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang siwang sa pader na itinayo ni Marco sa paligid nito. Hindi ko alam kung bakit, Ara. Halos pabulong na sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang paos. Pero hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salita ay tumago sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagkalito, sa lahat ng takot na nararamdaman niya. Napatitig siya sa lalaking nasa harap niya, ang kanyang estrangherong asawa, na ngayon ay tila ang kanyang tanging tagapagligtas. Ngunit paano niya paniniwalaan ang kahit ano? Paano siya magtitiwala kung ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho na? Ang kanyang bayani ay dumating, ngunit si Ara ay hindi na alam kung sino ang babaeng kanyang iniligtas. Pagod. Iyon ang salitang naglalarawan sa pakiramdam ni Marco habang pinapatay niya ang makina ng kanyang kotse sa garahe ng mansyon. Isang mahabang araw ng pakikipaglaban sa mga numero, mga kontrata, at sa anino ni Clarice Alcantara na tila lumalaganap sa bawat sulok ng kanyang mundo. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang opisina at ang pamilyar na anesthesia ng isang basong whiskey. Ngunit pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ang karaniwang tahimik na may respeto, kundi isang katahimikang may kasamang tensyon. Good evening, Sir Marco, bati ni Teresa, ang kanilang mayordoma, na sumalubong sa kanya. May bakas ng pag-aalala sa mukha ng matandang babae. Si Isabella, tanong ni Marco, isang tanong na naging otomatiko na sa kanya tuwing pag-uwi. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa obligasyon. Bahagi ng kasunduan na alamin kung ang kabilang panig ay tumutupad sa kanilang papel. Nag-aalangang sumagot si Teresa. Sir, kanina pa po siyang umalis. Hindi po namin alam kung saan nagpunta. Napakunot ang noo ni Marco. Isang pamilyar na pagkainis ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin na umalis? Gabi na. May kasama ba siya? Umiling si Teresa, at dito na nagsimulang magbago ang ekspresyon nito mula sa pag-aalala patungo sa takot. Wala po, sir. Tumakbo lang po siyang palabas matapos makatanggap ng isang kahon mula sa probinsya. At, sir, iniwan niya po ang lahat. Ang cellphone na bigay niyo, ang credit card lahat po ay naiwan sa kanyang silid. Sa isang iglap, ang pagkainis ni Marco ay naglaho na parang bula at napalitan ito ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, takot. Isang matinding takot na tila yelo na kumalat sa kanyang mga ugat. Ang isang babaeng aalis dala ang galit ay magdadala ng kanyang mga gamit. Ang isang babaeng tumatakbo mula sa isang bagay na mas malaki pa sa galit ay iiwan ang lahat. Iniwan niya ang kanyang lifeline sa mundong ito. Walang pera. Walang komunikasyon. Sa isang syudad na hindi niya kabisado. At bigla, ang banta ni Clarice ay umalinggaw sa kanyang isip. Security, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng otoridad, na ikinagulat ng lahat ng kasambahay na nasa paligid. I-check nyo ang lahat ng TV sa gate. Alamin nyo kung anong oras eksaktong umalis si Isabella, at kung anong direksyon ang tinahak niya. I want report in 5 minutes. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magdial. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at kalkulado, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang mga alaala ni Angelica, ang dugo, ang basag na salamin, ang pagsisisi, ay nagbabantang umahon mula sa kadilimang pinagkulungan niya sa mga ito. Hindi. Hindi pwedeng mangyari ulit. Habang kausap niya ang pinuno ng kanyang personal na security team, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Mang Dante. Sir Marco, narinig niya ang nag-aapurang boses ng matandang trooper. Pasensya na po sa abala. Sir, si Ma'am Ara po. Anong nangyari sa kanya, Mang Dante? Nasaan siya? Diretsong tanong ni Marco, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sir, kanina ko pa po sinusundan ang kotse ni Ma'am Clarice. May kutob po kasi akong hindi maganda. Ipinasundo niya po si Ma'am Ara. Nasa isang eskinita po sila sa may bandang Guadalupe.
Sir, mukhang sa pilitan po siyang isinasakay. Isang malamig at nakamamatay na galit ang pumalit sa takot ni Marco. Clarice, i-text mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Ngayon din, utos ni Marco bago marahas na ibinaba ang tawag. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya palabas, hindi na inintindi ang mga tawag ng kanyang mga tauhan. Sumakay siya sa kanyang sports car, at ang ugong ng makina na humarurot palabas ng garahe ay isang sigaw ng galit na hindi niya mailabas. Ang mga kalye ng Maynila ay naging isang karerahan. Wala siyang pakialam sa mga busina, sa mga ilaw trapiko. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ni Ara, mag-isa, takot, at nasa panganib dahil sa kanya. Dahil sa pangalan na dala niya. Kasalanan ko to, ako ang naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Nang marating niya ang eskinita na sinabi ni Mang Dante, ang kanyang nakita ay nagpatigas sa kanyang panga at nagpadilim sa kanyang paningin. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nakita niya si Ara, basang-basa at nanginginig, habang sa pilitang hinihila ng dalawang gorilya ni Clarice patungo sa isang itim na sasakyan. Ang sigaw nito ng paghingi ng tulong ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Hindi na siya nag-isip. Itinapat niya ang kanyang sasakyan at buong lakas na binusinahan. Ang galit niya ay umabot sa sukdulan. Lumabas siya ng kotse, hindi inalintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga lalaking nakahawak sa braso ni Ara. Bitiwan niyo siya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong, mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Nang makita siya, ang takot sa mga mukha ng mga tauhan ni Clarice ay hindi maikakaila. Binitawan nila si Ara na parang isang mainit na bakal. Nilapitan niya ang mga ito, ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hatol. Sabihin niyo kay Clarice, sabi niya, tinititigan ang mga ito ng diretsyo sa mata, na sa susunod na hawakan niyo ulit ang asawa ko, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakakita pa ng sikat ng araw. Ang takot sa mga mata ng mga lalaki ay sapat ng sagot. Mabilis silang tumalikod at sumakay sa kanilang kotse, na nagmamadaling umalis na parang mga daga na tumatakas sa isang ahas. Nang sila na lang ang natira, dahan-dahan siyang lumingon kay Ara. Nakasandal ito sa pader, nanginginig, ang mukha ay maputla, at ang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at pagkalito. Ang imahe niya ay isang sampal sa mukha ni Marco, isang paalala ng kanyang kapabayaan. Nilapitan niya ito. Hinubad niya ang kanyang suit jacket, na ngayon ay basang-basa na rin, at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Marco, ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin na may pakialam siya. Halika na, mahinang sabi niya. Iuwi na kita. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay mabigat. Tanging ang tunog ng humahampas na ulan at ang wiper ng sasakyan ang maririnig. Sinulyapan niya si Ara. Nakayuko ito, nakayakap sa sarili sa ilalim ng kanyang jacket. May napansin siyang maliit na galos sa braso nito, marahil mula sa mahigpit na pagkakahawak kanina. Isang panibagong galit ang kanyang naramdaman, ngunit sinupil niya ito. Pagdating sa mansyon, inalalayan niya itong bumaba. Ang mga kasambahay ay naghihintay, mga mukhay puno ng pag-aalala, ngunit isang tingin lang mula kay Marco ay sapat na para umurong sila at bigyan sila ng espasyo. Inihatid niya si Ara sa silid nito. Ngunit sa halip na iwan siya sa pinto, pumasok siya. Umupo ka, utos niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Kumuha siya ng first aid kit mula sa banyo. Lumuhod siya sa harap nito, isang kilos na hindi niya kailanman ginawa para sa kahit sino maliban kay Angelica. Maingat niyang kinuha ang braso nito at nagsimulang linisin ang galos. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga dokumento at pumirma ng mga milyon-milyong kontrata, ay nanginginig ng bahagya habang ginagamot ang isang maliit na sugat. Hindi sila nagsasalita. Ngunit ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Nang matapos, hindi niya binitawan ang braso nito. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ara, mga matang puno pa rin ng sakit at pagkalito. At sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Hindi ko alam kung bakit, Arat. Halos pabulong na sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang paos dahil sa emosyong hindi niya mapangalanan. Pero hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig bago pa man niya ito mapigilan.
Isang katotohanang ngayon niya lang natuklasan sa kanyang sarili. Isang katotohanang nakakatakot, ngunit hindi na niya maitatanggi. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Ara. Nakita niya ang pagkalito. Ngunit nakita rin niya ang sakit na mas malalim pa kaysa sa takot na dinanas nito kanina. At napagtanto ni Marco na mayroon pang isang bagay na nangyari sa gabing ito, isang bagay na hindi niya alam, isang bagay na siyang tunay na dahilan kung bakit ito tumakbo. Ang kanyang pag-amin ay nakabitin sa hangin, isang tulay na inialay niya sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi niya alam kung ang babaeng nasa harap niya ay mailakas pa bang tumawid dito. Ang mga salita ni Marco, "Hindi ko kayang mawala ka," ay nanatiling nakabitin sa hangin ng silid, mas matimbang pa kaysa sa katahimikang bumalot sa kanila pagkatapos. Para kay Ara, ang mga salitang iyon ay isang barko sa gitna ng isang malakas na bagyo. Isang posibleng kanlungan, ngunit kasabay nito, isang paalala kung gaano kalaki ang mga alon na humahampas sa kanyang paligid. Paano niya paniniwalaan ang isang pangakong hindi niya maintindihan, lalo na't ang mismong lupa na kanyang tinatayuan ay gumuho na? Hindi siya sumagot. Wala siyang mahanap na salita. Tinitigan niya lang ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang lalaking nagligtas sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na bago, isang kislap ng sinseridad, marahil? O isa na namang ilusyon sa magulong mundong ito. Dahan-dahang binawi ni Marco ang kanyang kamay mula sa braso niya, tila napagtanto ang bigat ng kanyang sinabi. Tumayo ito. Magpahinga ka na, sabi nito, ang boses ay bumalik na sa dati nitong kontroladong tono, ngunit may bahid ng pag-iwas. Hindi ka na muling gagambalain ni Clarice. Sisiguraduhin ko iyon. Tumalikod ito at naglakad patungo sa connecting door. Bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito muli. Kung ano man ang dahilan kung bakit ka tumakbo, kung may kinalaman iyon sa perang ipinangako ko, pwede nating pag-usapan. Napayuko si Ara. Pera. Akala niya, pera pa rin ang dahilan. Hindi nito alam na ang nawala sa kanya ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ng mga De Villa. Ang kanyang pagkatao. Hindi na nagsalita pa si Marco. Isinara na nito ang pinto at muli naiwan siyang mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-iisa ay may kasamang kakaibang init, ang alaala ng hawak nito sa kanyang braso, ang bigat ng jacket nito sa kanyang mga balikat, at ang alinggaw ng mga salitang hindi niya inasahan. Kinabukasan, isang bagong dinamika ang nabuo sa loob ng mansyon. Sa almusal, isang bagay na hindi pa nangyayari ang naganap. Sabay silang bumaba ni Marco. Nang maupo sila sa mahabang mesa, ang presensya ni Doña Elvira ay kasing lamig ng marmol na sahig. Isabella, sabi ng matanda, hindi man lang siya tinitingnan. Nabalitaan kong gumawa ka ng eksena kagabi. Isang eskandalo. Tumakbo ka palabas na parang isang batang walang pinag-aralan. Ganyan ka ba pinalaki? Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Yumuko siya, hinigpitan ang hawak sa kanyang kubyertos. Handa na siyang tanggapin ang sermon tulad ng dati. Ngunit isang boses ang pumutol sa tensyon. Lola, ako ang nagkamali, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Mayroon kaming hindi pagkakaunawaan ni Ara. At ang nangyari sa labas ay hindi niya kasalanan. Bilang asawa niya, responsibilidad kong protektahan siya. At iyon mismo ang ginawa ko. Natigilan si Doña Elvira. Maging si Ara ay napaangat ng tingin gulat. Ito ang unang pagkakataon na ipinagtanggol siya ni Marco, lalo na sa harap ng matriarka ng pamilya. Tinitigan ni Marco ang kanyang lola, isang tinging hindi nagpapatinag, hanggang sa ang matanda na ang unang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pagkain sa isang marahas na katahimikan. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Ara ang isang bagay na dumampi sa kanyang kamay. Ang kamay ni Marco. Isang marahan, halos hindi maramdamang pisil. Isang munting kilos na nagsasabing, nandito ako. Pagkatapos ng almusal na iyon, nilapitan siya ni Marco. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Dinala siya nito sa malawak na library ng mansyon, isang silid na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisam. Ara, pagsisimula niya, ginagamit ang kanyang palayaw sa unang pagkakataon. Alam kong may dahilan kung bakit ka tumakbo. At alam kong hindi lang ito tungkol kay Clarice. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Tinitigan siya ni Ara. Ang pagtatanggol nito kanina, ang pag-aalala sa mga mata nito ngayon,
binigyan siya nito ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Marahil-marahil ay pwede siyang magtiwala. Hindi ko alam kung sino ako, Marco, halos pabulong na sabi niya, ang mga salita ay puno ng sakit. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kahon mula sa probinsya, ang mga lumang dokumento, ang balita sa dyaryo, at ang masakit na pag-amin ni Nanay Nena. Habang nagsasalita siya, ang mga luha na pinigilan niya kagabi ay nagsimula ng dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Si Marco ay nakinig ng walang putol. Walang paghusga. Nang matapos siya, hindi ito nagsalita kaagad. Sa halip, lumapit ito at ginawa ang isang bagay na lalong ikinagulat niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi ka nag-iisa sa paghahanap, mahinang sabi ni Marco. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, tutulungan kita. Hahanapin natin kung sino ka talaga. Pangako. Ang pangakong iyon, na binitawan sa gitna ng kanyang kalituhan, ay naging isang angkla. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa mansyon, naramdaman niyang may kakampi siya. Kinabukasan, tinupad ni Marco ang kanyang sinabi. Nagsimula silang mag-imbestiga, ngunit alam nilang kailangan nila ng tulong mula sa isang taong mapagkakatiwalaan at may alam sa mga nangyari sa nakaraan. Isang tao lang ang pumasok sa isip ni Ara. Si Mang Dante. Pinakiusapan niya ang matandang trooper na makipagkita sa kanya sa hardin, sa parehong lugar kung saan sila unang nag-usap. Sa pagkakataong ito, alam niyang nakatingin si Marco mula sa bintana ng library, hindi na bilang isang nagdududang estranghero, kundi bilang isang kaalyado. Mang Dante, simula ni Ara, ipinakita ang kopya ng mga dokumento. Kailangan ko po ang tulong niyo. Tinitigan ng matandang trooper ang mga papel, at isang bakas ng pagkagulat at pagsisisi ang gumuhit sa mukha nito. Huminga ito ng malalim. Maam Ara, matagal ko na pong dinadala ang bigat nito sa aking dibdib. Pag-amin ni Mang Dante, ang boses ay nanginginig. Naaalala ko ang gabing iyon sa ospital. Naroon po ako. Isinugod namin ang yumaong senora, ang ina ni Sir Marco, dahil sa biglaang paninikip ng dibdib. Habang naghihintay kami, nakita ko po ang lahat. Nakinig si Ara, ang puso niya ay kumakabog. Nakita ko po ang isang babae, ang inyong Nanay Nena, na umiiyak sa isang sulok. At nakita ko rin po ang isang nurse na lumapit sa kanya. Sila po ay nag-usap ng patago. Pagkatapos, ang nurse na po ang nag-abot ng isang sanggol na nakabalot sa lampin sa inyong Nanay Nena bago ito mabilis na umalis. May isang bagay po akong napansin sa nurse na iyon na hindi ko malimutan. Ano po iyon, Mang Dante? Tanong ni Ara, halos hindi humihinga. Mayroon po siyang maliit na peklat sa kanyang kanang pulsuhan, sabi ni Mang Dante. Isang peklat na korteng buwan. At Maam Ara, sa tingin ko po, ang nurse na iyon ay hindi nawala. Naniniwala po akong napakalapit niya lang sa atin. Isang peklat na korteng buwan. Ang detalyeng iyon ay tumatak sa isip ni Ara. Isang maliit na susi na maaaring magbukas ng lahat. Ilang araw ang lumipas. Isang malaking salu-salo ang idinao sa mansyon ng mga De Villa para sa isang mahalagang kasosyo sa negosyo. Ang buong bahay ay abala. Bilang ginang De Villa, si Ara ay inaasahang tumulong sa pag-aasikaso. Bagamat kinakabahan, nasa tabi niya si Marco, ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang gabi ay puno ng mga peking iti at magagalang na pag-uusap. Habang umiikot si Ara para siguraduhing maayos ang lahat, napansin niya si Teresa, ang kanilang mayordoma, na nag-aayos ng mga pagkain sa buffet table. Mukha itong pagod ngunit profesional pa rin sa bawat kilos. Okay lang po ba kayo, Manang Teresa? Magalang na tanong ni Ara. Ngumiti si Teresa, isang pilit na ngiti. Ayos lang po, Maam. Medyo napagod lang po siguro. Habang inaabot ni Teresa ang isang bandehado ng pagkain, ang manggas ng kanyang uniforme ay aksidenteng umusad pa itaas ng bahagya. At doon, nakita ito ni Ara. Sa kanang pulsuhan ni Teresa, sa ilalim ng malambot na ilaw ng chandelier, ay isang maliit at kupas na peklat. Isang peklat na hindi maipagkakamali ang hugis. Isang korteng buwan. Napahinto ang paghinga ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkatuklas. Dahan-dahan siyang lumingon sa kabilang dulo ng silid, kung saan nakatayo si Mang Dante malapit sa pinto. Nagtama ang kanilang mga mata.
At sa isang iglap, nakita ni Ara sa mga mata ng matandang trooper ang parehong pagkabigla at kumpirmasyon. Ang mundo ni Ara ay tila huminto sa pag-ikot. Ang nurse. Ang babaeng nag-abot sa kanya. Ang kanyang tunay na ina. Ito si Teresa. Ang babaeng nakikita niya araw-araw. Ang anino sa loob ng mansyon. Ang babaeng nagsisilbi sa kanya ng kape sa umaga at nag-aayos ng kanyang higaan sa gabi. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan niya lang pala sa lahat ng oras. Ang ingay ng salo-salo ay unti-unting nawala sa pandinig ni Marco. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa isang tahimik na palitan ng tingin sa pagitan ng dalawang tao sa magkabilang dulo ng malawak na bulwagan, ang kanyang asawa, si Ara, at ang kanilang tapat na trooper, si Mang Dante. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Ara, isang pagkabiglang mabilis na naging isang anyo ng masakit na pagkatanto. Kasunod nito, ang mabagal na pagtango ni Mang Dante, isang tahimik na kumpirmasyon. Sinundan ni Marco ang direksyon ng tingin ni Ara bago ito lumingon kay Mang Dante. Nakatuon ito kay Teresa, ang kanilang mayordoma, na kasalukuyang nag-aayos ng mga baso, walang kamalay-malay sa bigat ng mga matang nakamasid sa kanya. Ang peklat. Naalala ni Marco ang sinabi ni Ara tungkol sa kwento ni Mang Dante. Bigla niyang naintindihan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isang paraang hindi niya inaasahan at hindi niya gusto. Ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Hindi maaari. Si Teresa, na halos bahagi na ng pamilya, na nagsilbi sa kanila sa loob ng 2 dekada. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Ara ay hindi maipagkakaila. Ito na iyon. Ang sagot na hinahanap nila ay isang anino na palaging gumagala sa mga pasilyo ng kanilang sariling tahanan. Isang matinding galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang kalooban, galit para kay Teresa, para sa mga kasinungalingan, at awa para kay Ara, na muling sinasampal ng isang masakit na katotohanan. Kinailangan niyang kontrolin ang sarili. Hindi ito ang lugar. Hindi ito ang oras. Nang matapos ang salusalo at ang huling bisita ay umalis na, hinanap niya si Mang Dante. Nakita niya itong nag-aantay sa kanya sa isang sulok ng hardin, ang mukha ay balisa. Kumpirmado, tanong ni Marco, walang paligoy-ligoy. Malungkot na tumango ang matandang lalaki. Opo, sir. Ang peklat nakita ko rin po. Siya nga po iyon. Napapikit si Marco. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Salamat, Mang Dante. Ako na ang bahala rito. Kinabukasan, ipinatawag niya si Teresa sa library. Ang silid na ito, na dating simbolo ng kaalaman at kapangyarihan, ay tila naging isang silid ng paglilitis. Pumasok si Teresa, ang mukha ay kalmado ngunit may bakas ng pagod. Pinapatawag niyo raw po ako, Sir Marco. Hindi siya pinaupo ni Marco. Tumayo siya mula sa kanyang silya at lumapit dito, ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. 20 taon, Teresa, simula ni Marco, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. 20 taon kang nagsilbi sa pamilyang ito. 20 taon kang nanirahan sa ilalim ng aming bubong. Naguluhan si Teresa. Sir. Manila General Hospital, pagpapatuloy ni Marco, binibitawan ang mga salita na parang mga bato. Isang sanggol na babae ang nawala. Ang ina, isang labandera na nagngangalang Teresa Magsaysay. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Marco ang pagbabago. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang maskara ng isang tapat na mayordoma ay nagsimulang magkalamat. Hindi ko po. Huwag ka nang magsinungaling. Ang boses ni Marco ay biglang tumaas, isang bagay na bihirang mangyari. Nakita ka ni Mang Dante. Nakita ka niya na ibinibigay ang bata. At ang peklat sa iyong pulsuhan nakita rin namin iyon kagabi. Sa puntong iyon, bumigay na si Teresa. Napaluhod dito sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa malakas na paghikbi. Ang lahat ng sakit at pagsisisi na itinago niya sa loob ng 20 taon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Patawad, sir. Patawad di. Hagulgol nito. Napilitan lang po ako. Wala po akong pagpipilian. Napilitan, nagtatakang tanong ni Marco. Sino ang nagpilit sa iyo na ipamigay ang sarili mong anak? Sa gitna ng kanyang mga luha,
Tumingala si Teresa kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang lihim na mas mabigat pa. Ang inyo pong ina, sir. Ang yumaong Senora Amelia. Natigilan si Marco. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyielong tubig. Ano-anong sinasabi mo? Matalik ko pong kaibigan ang Senora, bago pa man siya ikasal sa inyong ama, pagpapatuloy ni Teresa, ang kanyang boses ay basag. Nang malaman niyang nagdadalang tao ako sa isang lalaking may sarili ng pamilya at hindi ako kayang panagutan, natakot po siya para sa akin. Natakot siya sa eskandalo. Sinabi niya na para sa ikabubuti ng bata, mas mabuting lumaki ito sa malayo. Siya po ang nagplano ng lahat. Siya po ang nag-utos sa akin na ibigay ang aking anak kay Aling Nena, na pinsan ng isa sa aming mga kasambahay noon. At bilang kapalit, para daw hindi ako tuluyang malayo sa aking anak, ipinasok niya ako dito sa mansyon bilang kasambahay. Ang bawat salita ni Teresa ay isang dagok sa pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan ni Marco. Ang kanyang ina. Ang kanyang perpektong ina na iniidolo niya, ay may kakayahang gumawa ng ganito. Isang plano na kasing lamig at kasing kalkulado ng isang transaksyon sa negosyo. Hindi niya matanggap. Nagsisinungaling ka. Totoo po ang lahat, sir, umiiyak na sabi ni Teresa. Ginawa niya po iyon para protektahan ang pangalan ng pamilya. At para protektahan ako. Napaatras si Marco, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung totoo ito, ang buong kasaysayan ng kanilang pamilya ay nababalot sa isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay nag-aabang pa. Isang malamig na boses ang bumasag sa tensyon sa loob ng library. Totoo ang lahat ng sinabi niya, Apo. Lumingon si Marco. Nakatayo sa may pinto si Doña Elvira, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pumasok siya sa silid, ang kanyang baston ay tumutuktok sa sahig sa bawat hakbang, isang tunog na parang martilyo ng isang hukom. Lola! Tumayo ka dyan, Teresa, at iwan mo kami, utos ng matanda. Sumunod si Teresa, nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan. Hinarap ni Doña Elvira si Marco. Tama ang narinig mo. Ang ina mo ang nagplano ng lahat. At ako, bilang ina niya, ay pumayag para protektahan ang kanyang kapakanan at ang dangal ng pamilyang ito. Dangal, hindi makapaniwalang tanong ni Marco. Anong klaseng dangal ang nakatayo sa pundasyon ng pagsira sa buhay ng isang ina at ng kanyang anak? Huwag kang magsalita na parang hindi mo naiintindihan ang sakripisyo, matigas na sabi ni Doña Elvira. Ang pamilyang ito ay hindi itinayo sa mga bulaklak at pag-ibig lamang, Marco. Itinayo ito sa mahihirap na desisyon. Ang babaeng iyan, si Ara, ay bunga ng isang pagkakamali. Isang eskandalo na maaaring sumira sa atin noon. Ginawa ng ina mo ang kailangang gawin. Tinitigan ni Marco ang kanyang lola, ang paggalang na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng purong galit at pagkadismaya. At ngayon, hahayaan na lang natin na manatiling ganito. Na ang ina at anak ay magkasama sa iisang bahay, ngunit nabubuhay sa isang kasinungalingan. Walang pag-aalinlang ang sagot ni Doña Elvira. Walang magbabago. Mananatiling sikreto ang lahat ng ito. Ang babaeng iyan ay asawa mo sa papel. Si Teresa ay mananatiling mayordoma. At ikaw, bilang ay gagawin ang iyong tungkulin. Hindi, matigas na sagot ni Marco. Hindi ako papayag. May karapatan si Ara na malaman ang buong katotohanan. May karapatan silang mag-ina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Isang ngiting mapanganib. Kung gayon, pumili ka, Apo. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik na parang isang agila. Sa oras na isapubliko mo ang iskandalong ito, sisirain mo hindi lang ang alaala ng iyong ina, kundi pati na rin ang pangalan ng mga de Villa. Itatakwil kita. Aalisin ko sa iyo ang lahat, ang posisyon mo bilang ang mana mo, ang bawat sentimo na nakapangalan sa iyo. Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata, ang boses ay naging isang laso na bulong. At sisiguraduhin kong ang pamilya Reyes at si Teresa ay magdudusa sa paraang hindi mo kailanman maiisip. Pumili ka, Marco. Ang pamilyang ito at ang lahat ng pinaghirapan natin o ang babaeng iyan at ang kanyang iskandalo. Nakatayo si Marco sa harap ng pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buong pagkatao bilang isang de Villa,
ay nakasalalay sa kanyang sagot. Sa isang banda ay ang malamig at makapangyarihang utos ng reyna ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda ay ang mukha ni Ara, ang kanyang sakit, ang kanyang katatagan, at ang pangakong binitawan niya rito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang lola. Ang takot na dati niyang nararamdaman para dito ay naglaho na. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Ang kanyang sagot ay magtatakda ng kanilang mga kapalaran. Nakatayo si Ara sa tabi ng bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa malawak na hardin ng mga Devilla. Ang ginintuang liwanag ay nagbibigay ng malambot na kulay sa mga bulaklak, ngunit para kay Ara, ang tanawin ay walang kulay. Ang kanyang mundo ay naging itim at puti mula nang matuklasan niya ang katotohanan tungkol kay Teresa. Ang babaeng nag-aalaga sa kanya sa mansyon. Ang kanyang ina. Ilang araw na ang lumipas mula noon. Si Marco ay naging abala at malihim, palaging nasa mga pagpupulong o nakakulong sa library kasama si Doña Elvira. Isang mabigat na tabing ng tensyon ang bumalot sa buong mansyon. Nararamdaman ni Ara na may malaking bagay na mangyayari. Isang bagyo ang paparating. At siya ang nasa sentro nito. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagong determinasyon na hindi pa nakita ni Ara dati. Ara, sabi nito, ang boses ay mahinahon. Mayroon akong ipapatawag na isang pagpupulong mamayang gabi. Dito sa library. Kailangan mong nandoon. Anong pagpupulong? Nagtatakang tanong ni Ara. Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Isang pagpupulong ng pamilya, sagot nito. Panahon na para harapin ang lahat ng katotohanan. At sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisa. Nang gabing iyon, ang library ay puno ng mga taong naging bahagi ng magulong kwento ng kanyang buhay. Sa isang dulo ay nakaupo si Doña Elvira, ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit, ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin. Sa kabilang dulo, nakaupo si Teresa, ang kanyang mga mata ay namumugto at nakayuko, nanginginig sa takot. At sa tabi ni Teresa, sa malaking sorpresa ni Ara, ay nakaupo ang kanyang nanay Nena. Ipinasundo siya ni Marco mula sa probinsya. Ang dalawang ina, ang isa na nagnakaw sa kanya dahil sa desperasyon, at ang isa na ipinamigay siya dahil sa utos, ay magkatabi ngayon, kapwa mga biktima ng mga pangyayaring hindi nila kontrolado. Nakatayo si Ara sa tabi ni Marco, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya, isang angkla sa gitna ng naggangalit na dagat. Ipinatawag ko kayong lahat ngayong gabi, dahil may mga bagay na kailangang itama. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na silid. Humarap siya sa kanyang lola. Lola, pinalaki niyo ako na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang pangalan ng pamilya Devilla. Ang dangal. Ang legasya, sabi ni Marco. Ngunit natutunan ko sa mga nakalipas na araw na ang isang pangalan na itinayo sa kasinungalingan at sakit ng iba ay walang halaga. Isa lamang itong hungkag na simbolo. Marco, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi, babala ni Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit hindi na tinag si Marco. Hindi ako natatakot, Lola. Dahil pinili ko na. Tumingin siya kay Ara, isang tinging puno ng pagmamahal at pagsisisi. Pinipili ko siya. Pinipili ko ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Si Isabella, ang asawa ko, ay ang nawawalang anak ni Teresa Magsaysay. Isang katotohanang itinago ng pamilyang ito sa loob ng 20 taon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa ilang mga kasambahay na nakatayo sa may pinto, na ipinatawag din ni Marco bilang mga saksi. At ang kasal namin, pagpapatuloy ni Marco, ay nagsimula bilang isang kontrata. Isang transaksyon para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit sa proseso, natutunan kong mahalin ang babaeng ito. Isang pag-ibig na mas totoo at mas mahalaga kaysa sa kahit anong posisyon o mana na maibibigay niyo sa akin. Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang pag-amin ni Marco na ginawa sa harap ng lahat ay ang pinakamatamis na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Kaya ngayon, Lola, ibinibigay ko sa inyo ang aking pagbibitiw bilang sihi ng Devilla Group, deklara ni Marco. Tatalikuran ko ang lahat ng mana na nagmumula sa inyo.
Dahil ang pamilyang gusto kong buuin ay hindi nakabatay sa pera o kapangyarihan. Nakabatay ito sa pag-ibig, pagpapatawad at pagtanggap. Natigilan si Doña Elvira. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang siwang sa bakal na baluti ng matanda. Isang siwang ng pagkagulat at hindi makapaniwala. Ang apo na pinalaki niya para maging tagapagmana ay kusang tumatalikod sa lahat para sa isang babaeng itinuring niyang walang halaga. Pagkatapos noon, ang lahat ay nangyari na parang isang panaginip. Hinarap ni Ara ang kanyang dalawang ina. Lumapit siya kay Aling Nena. "Nay," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nagalit po ako. Nasaktan. Pero hindi po nito mabubura ang 20 taon ng pag-aaruga at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Kayo po ang nagpalaki sa akin. Kayo ang nanay ko." Niyakap niya ito ng mahigpit. Pagkatapos, lumapit siya kay Teresa, na umiiyak ng tahimik. "At kayo po di." Sabi ni Ara, hinawakan ang nanginginig na kamay nito. "Kayo po ang nagbigay sa akin ng buhay. Naiintindihan ko na po ngayon. Biktima lang din po kayo. Patawarin mo ako, anak ti." Hikbi ni Teresa. "May dalawa na akong ina," sabi ni Ara sa gitna ng kanyang mga luha. At sa sandaling iyon, ang bigat na pasan-pasan niya ay unti-unting gumaan. Ang sugat ay nagsimulang maghilom. Kasunod nito, ipinakita ni Marco ang mga ebidensyang nakalap niya laban kay Clarice Alcantara, mga testimonya at dokumento na nagpapatunay sa kanyang mga pagtatangkang isabotahe, ang De Villa Group at pananakot kay Ara. Ang mga ito ay isusumite sa mga otoridad. Ang laro ni Clarice ay tapos na. Naiwan si Doña Elvira na nakaupo, napapaligiran ng mga taong pinili ang katotohanan kaysa sa kanyang kapangyarihan. Isang reyna na walang kaharian. Isang reyna na naiwang mag-isa. Nakita ni Ara ang matanda na kinuha ang isang litrato sa mesa sa tabi nito, isang lumang litrato ng pamilya, noong buhay pa ang kanyang mga magulang at si Senora Amelia. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matanda, isang tahimik na pag-amin ang pagkatalo at pagsisisi. Makalipas ang ilang taon, ang hangin sa probinsya ay sariwa at malinis. Isang maliit na batang lalaki na may mga matang tulad ng kay Marco ang masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. "Lucas, dahan-dahan lang, anak," natatawang sabi ni Ara habang pinapanood ito. Lumapit si Marco mula sa likuran niya at niyakap siya. "Manang-mana sa'yo, makulit," biro nito. Pinapanood nila ang kanilang anak na ngayon ay masayang kalaro ni Aling Nena, na malusog at masaya na ngayon. Pagkatapos ng ilang oras, nagpaalam sila at naglakbay patungo sa isang maliit, ngunit maayos na bahay sa tabi ng dagat. Dito na ngayon nakatira si Teresa, namumuhay ng mapayapa. Tinanggap ni Marco ang isang mas maliit na posisyon sa isang ibang kumpanya, sapat para mabuhay sila ng komportable, ngunit malayo sa gulo ng mga De Villa. Si Doña Elvira, ayon sa mga balita, ay nagretiro na at ibinigay ang pamumuno ng kumpanya sa ibang kamag-anak. Paminsan-minsan, nagpapadala ito ng mga regalo para kay Lucas, isang tahimik na paraan ng pakikipag-ugnayan. Habang papalubog ang araw, nakaupo sina Marco at Ara sa dalampasigan, pinapanood ang kanilang anak na naglalaro sa buhangin kasama ang kanyang dalawang lola. Isang pamilya. Ang kanilang pamilya. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay totoo. Ito ay binuo mula sa mga abo ng kasinungalingan at itinayo sa pundasyon ng pag-ibig na kayang magpatawad. Sumandal si Ara sa balikat ni Marco, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya akalaing makakamit niya. "Sinimulan natin ito sa isang kontrata," bulong ni Marco, hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. "Pero tatapusin natin ito habang buhay." Ngumiti si Ara. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang mansyon, hindi sa isang pangalan, kundi sa piling ng lalaking nagturo sa kanya kung paano buuin muli ang kanyang sarili, at sa pamilyang pinili nilang itayo ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Bawat kabanata ay isang hamon na buuin, isang pagnanais na maipadama sa inyo ang bawat sakit, bawat pag-aalinlangan, bawat takot, at higit sa lahat, ang bawat kislap ng pag-asa at pag-ibig sa puso ni Ara at Marco.
Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pader na tila hindi natin kayang gibain, mga pader ng nakaraan, ng mga lihim, at ng mga pagsubok. Ngunit ipinakita sa atin ni Naara at Marco na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa tapang na harapin ang mga pagkakamali, ang tapang na magpatawad, at ang tapang na umibig sa kabila ng lahat. Naway magsilbi itong paalala na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong tagpuan. Minsan, ito ay dahan-dahang sumisibol sa pinakamagulong lupa at lumalago sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat na liwanag upang gabayan tayo sa pinakamadilim na gabi. Umaasa ako na ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang bagay na espesyal sa inyong mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.